Okay, good morning po sa ating lahat and hindi ako sanay na sila. So yun, first of all, thank you kay Pastor Stucky for giving me this privilege to preach today. And yung title ko po today is Next to God is Your Marriage. So I'll be speaking specifically sa young people. So as I preach, I'll be speaking in Tagalog, Taglish, ganon. And I will be speaking specifically sa young people. And along the way, I'll be speaking yung parang minsan sa lalaki or babae, yung young people, parang ganon. Para makuha niya lang. Or minsan I have to parang makita lang na yung sa boyfriend or girlfriend. And yun. And also sa mga parents, this is something that I'm thinking na pwede nyong idagdag. You can add to the things that we still have a lot of young people here, and one day they will grow up, and alam nyo yun, this is the thing na we've never had before. It's something that you will learn as you get there dun sa situation na yun. Kagaya ko, di ba? I'm starting to get a teenager, parang ganon. So this is something that you can add sa ating mga parents din. So yun, kagaya nung context na binasa ni Brother Raji, sabi niya, be ye not unequally yoked together with unbeliever, which is a very familiar and popular verse natin sa Bible. And I will be doing on dito sa verse na to. So once you make this one wrong decision in life, I'm talking about yung marriage, di ba? It will be a burden for most of your life. Parang ganun. And kagaya nung title, sabi ko nga, di ba? First, you have to make sure you are saved. And next to that, next decision is yung marriage. So, young people, imagine nyo to, if you make that one mistake, that next decision in your life, and you got it wrong, imagine it, parang if you started dun sa if you started your marriage na merong maling decision, parang ang daming mawo-waste na time, ang daming mawo-waste na effort, di ba? Unlike if from the start tama na. Hindi yung minsan makikita mo dahil mali yung naging decision mo, you still have to work on, let's say for example, you have an unsaved partner. Parang start pa lang ng marriage mo, I will work on I pray na masasave siya. 'Di ba? And walang guarantee sa iyo kung magkakaroon ng salvation during your marriage. What if kung hindi? 'Di ba? What if kung imaginein mo at the start you already make sure na save yung asawa ko. And along the way, as we go on dito sa sermon natin, makikita mo, there's a lot of advantage. Na makikita mo, this is something that you imagine it's for life. Hindi yung for 1 year lang. It's for life. Kaya, napaka-importante nito na ako, at the stage of, sa stage ng buhay ko ngayon, ito yung something na I'm trying to inculcate. I'm trying to teach yung sa mga anak ko na napaka-importante ito na dapat hindi ka magkakamali. Dapat sigurado ka. Okay? So, make sure you marry a saved person. Save siya. Diba? Think of it like, kagaya dito sa babasahin natin. So, tingnan po natin sa Matthew 13 verse 45 to 46. Matthew 13 verse 45 to 46. Sabi rito, verse 45, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Yes, ang context dito is yung kingdom of heaven. Pero kumbaga gusto ko lang kunin din yung context na, yung symbolism niya. So, na kagaya raw, sabi niya, think of it like a pearl of great price. Na yung pag-asawa,
ganun siya ka-importante. Ganun siya ka-valuable. Ganun siya na makikita mo na for the rest of your life, yung epekto niya. Na kagaya dito sa verse na to, makikita mo, sabi niya, kumbaga, ginawa niya yung lahat. Nung nakita niya yung great price na yun, kagaya nung magiging asawa ng mga young men dito, pagdating ng araw, ganun siya ka-importante. It's a great price, kagaya ng isang perlas, and kumbaga, ginawa niya lahat. Actually, makikita mo, di ba, yung context parang binenta raw niya lahat para lang mabili. Makuha yon. And hindi mo hindi yung bibili mo siya. Ibig sabihin, ganun mo binigyan ng emphasis, effort, at is importansya. At nung nakita mo yon, ibig sabihin, ganun siya ka-importante na dapat makita mo yon. At pag nakita mo yon, wag mo na siyang pakawalan. Parang ganun, di ba? So dito, meron akong personal opinion ko lang po to, sabi dito, na kumbaga i-share ko lang, if you are not yet ready to get married, and you're not planning to get married, do not find a girlfriend. Maraming konteksto. It could be na nag-aaral ka pa lang, it could be graduate ka na, nag-work ka na, pero at the personal choice mo lang na hindi mo to priority. Nag-enjoy ka sa church, active ka sa church, nagso-soul winning ka, pero pwede ka na mag-asawa, pero hindi mo lang to plano pa. Kumbaga, hindi mo siya priority. I would suggest na huwag ka na mag-girlfriend. At the more kung estudyante ka pa lang. Di ba? Bakit? Once you had a girlfriend, once you had a boyfriend, di ba? You would spend time with her or with him. When we say you would spend time, imagine mo kung estudyante ka pa lang, you would set an extra time aside sa schooling mo, aside sa family mo, aside sa church. You should, parang mag-aalat ka ng another time para dun sa relationship na yon. Di ba? Ganun din kung single ka pa lang, graduate ka na, it's something na kung hindi mo siya pa priority, parang ganun. It's something na parang mag-aalat ka ng another time para sa buhay mo. Unlike kung wala yon, at focus ka sa church, focus ka sa pag-soul winning, you can spend more time dun sa priority mo sa buhay. Pangalawa, pag nagkaroon ng girlfriend at boyfriend, especially yung lalaki, actually even yung babae, you would spend money. So kung estudyante ka pa lang, hindi ka pa kumikita, ibig sabihin, nag-spend ka ng money na galing sa parents mo. Di ba? Lahat tayo, yung mga father dito na nag-boyfriend at girlfriend na bago tayo na nagtrabaho at nagkaroon tayo ng girlfriend boyfriend, nakaka-relate dito, di ba? Yung ganun. Kumbaga, pag pumunta ka ron, magkikita kayo sa isang lugar na to, mamamasahe ka. Pag nag-spend kayo ng time doon, magugutom ka. Kakain kayo. Di ba? Next, once you have yung relationship na ganito, you would demand something or attention for each other. Di ba? So aside dun sa time, aside dun sa money, yung time, yung attention. Tapos kapag hindi ka na nagbibigay ng attention, minsan mo makikita mo parang hindi mo naman ako pinapansin, parang hindi mo naman ako iniisip, parang wala lang ako sa'yo. Parang ganun, di ba? And eventually, makikita mo, dahil ito yung mga demand ng relationship, gusto ko ma-realize nyo, ito yung context na hindi ka pa ready or hindi ka pa nagpaplano ng marriage. Dito sa mga context na to. And eventually, kapag nagano ka dito, pag nilagay mo to, eventually, magiging close yung relationship nyo sa isa't isa.
Magiging close kayo. And gusto ko makita nyo, alam nyo to, hindi siya pinagpaplanuhan, pero parang kagaya lang na automatic siya na dito ka pupunta. Parang meron lang siyang automatic na step by step hanggang sa nagsimula ka sa step 1, step 2, step 3, eventually mapupunta ka dun sa next step. Na something automatic lang kapag if you put yourself into this relationship. Di ba? And ito, young people may not relate dito sa sasabihin ko na susunod, pero kami na mga not so young, I'm telling you, makaka-relate dito. And makikita nyo to sa generation natin, sa mga not so young, makikita mo parang ito yung eventual na na makikita mo kapag naging close na kayo sa isa't isa, until such time na in most cases, hindi ko sinasabing absolute, in most cases, maglilid yan sa fornication. And then, pag susunod doon, maglilid yan doon sa untimely marriage. Na hindi mo pa time, hindi ka pa ready, nag-aaral ka pa lang, or hindi mo pa pinaplanong mag-asawa, pero kailangan ko na mag-asawa. Okay yun? Sa mga young people, ito, something that our young people should be thankful about this. Kasi alam mo yun, kapag minsan, parang, nag-grows, nandito sila sa church, wherein somehow we are on a, I would say, parang almost perfect na family composition. They have the mommy, they have the daddy, they have the children. Pero outside, hindi ito yung karaniwang makikita mo. Na kami not so young, alam nyo yun, alam natin na nakikita natin ang daming nag-asawa dahil meron lang kailangan ng mag-asawa. Pero hindi ako ready, hindi ko pinaplano. Yung ganun. So, if you're not yet ready to get married, and you're not planning to get married, spend your life serving God, going to church, doing soul winning, spend time with your parents, know your skills. Di ba? Bakit? Kasi yung next step of your life, in most cases, mag-aasawa ka. At for young men, kapag nag-asawa ka, you will be the provider of the family. So, habang bata ka, habang nag-aaral ka, know your skills para eventually, you can have, ako, personal opinion ko lang din to, you can have a profitable multiple business. Or in other cases, multiple jobs. Ako yan? Na, ito yung main thing kapag nag-asawa ka na at ikaw yung lalaki. Ikaw yung maglilid. Ikaw yung magpo-provide sa family mo. Ito yun. Pag nag-asawa ka na, meron kang profitable business, or meron kang multiple source of income, alam mo yun, and you love God, you love church, you love soul winning, I would say, the more yung chances that you can be in church. You can bring your family, your whole family to church. Di ba? Kagaya sa sinasabi dito, so, in light of this, young men, young people, sabi sa Ecclesiastes 12 verse 1, basahin po natin sa Ecclesiastes 12 verse 1, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. And gusto ko lang i-correlate to in context dun sa, alam mo yon, young men, young people, eventually mag-aasawa kayo unless na sinusunod nyo yung path ni Paul. Pero in most cases, mag-aasawa in general yung mga young people. And wag mong i-figure out to on the day ng kasal mo.
On the day after ng kasal mo, figure it out habang bata ka pa, habang may lakas ka pa, habang marami ka pang choices, habang pwede mo pang, dahil single ka, hindi mo pa, yung pinoprovide pa ni mommy and daddy mo yung mga financial na pangangailangan mo, wala ka pang responsibility, kailangan mo lang mag-aral, kailangan mo lang pumunta sa church, mas flexible ka pa. You can figure out things. Ito yata yung mas magandang skill sa akin in the future kapag may pamilya na ako. Na sa tingin ko, dito ako i-bless ni God, dito ako magiging profitable, dito ako mas flexible sa time, dito ako mas may available na resources para saan man ang soul winning, I have the resources. Habang bata ka, nakagaya dito, di ba? Hindi kagaya nung pag matanda ka na, wala ka ng, less na yung flexibility mo in terms of resources, even yung strength mo. So yun, next to your salvation, marriage is the next big decision that you have to make in this life. Basahin po natin ulit yung context sa 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 16. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16. Basahin natin sa verse 14. Sabi niya, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness, and what concord had Christ with Belial, and what part had he that believeth with an infidel? And what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people." Bago pala ako nagbabasa ng Bible, na-encounter ko na to, pero sabi ko, unequally yoked. Para kasing kung hindi mo makukuha yung konteksto, parang ang hirap siyang i-apply. Ang hirap siyang, kung hindi mo nakukuha yung parang, unless na ganun mo siya naintindihan, parang, in the old days, parang, I've heard and I've listened to this verse, pero hindi ko siya mailagay sa context. And today, gusto ko lang mag-elaborate dito, unequally yoked. Generally, this refers to a situation wherein particularly two people will be in a relationship. But they are mismatched in their fundamentals, in their fundamental values, beliefs, and goals, making it difficult to work together effectively or harmoniously. So, young people, makikita mo, basically, ito yung meron kang relationship, dalawa kayo magka-relationship, boyfriend, girlfriend, eventually magiging asawa mo. Pero tingnan mo, magkaiba yung mga prinsipyo nyo, magkaiba yung fundamentals nyo. Sa values. Di ba? Imaginein mo, mag-asawa na kayo. Wala nang bawian, mag-asawa na kayo eh. Yung asawa mo, gusto niya pumupunta sa family gathering na kung saan ang family gathering, nagbibidyoke, umiinom. Ikaw, hindi mo yun ang values mo. Mag-asawa kayo. Itong mga anak mo, halfway, pamilya nila to. So, kung doon pa lang, nakikita nyo kung paano na dahil hindi mo pa mangyayari na to in the future pero hindi mo tiningnan, hindi mo finorsee. Pero nandun ka na, hindi ka na pwede makipaghiwalay sa asawa mo kasi for life na yung oath na binigay mo kay God, di ba? Pangalawa, sabi dito, belief. Kagaya na sinasabi ni Pastor. Kung magkaiba yung belief nyo, eto, bibinyagan yung anak mo, yung asawa mo gusto niya, binyagan yung anak mo ng sprinkling. Ikaw, gusto mo yung anak mo, binyagan siya ng immersion, ng ginagawa natin. Di ba? Na mga major event ito sa buhay mo pag may pamilya ka na, pero dun pa lang sa mga belief and values,
nagkakaroon na ng conflict. Dahil, una pa lang, mismatch na kayo. Or sa goal nyo sa buhay, di ba? The term unequally yoked, it originates from the agricultural practice of using yoke to pair animals for work, and the image of two unequally matched animals struggling to work together highlights the challenges of a mismatch relationship. So, it was derived from the agricultural practice. Alam niyo to sa atin ng mga naka-experience ng farming dito, alam niyo yung mga gareta, yung mga ganon, meron yung yoke na nilalagay dito sa likod ng kalabaw para i-farm yung land. 'Di ba? And gusto ko lang i-demonstrate to on a level na pwede kong tawagin si Dane. So imagine niyo to, meron kang ka-relationship. So kaya nandito si Dane kasi meron kaming i-demo. So yan, 'di ba? Imaginein mo dalawang animal. 'Di ba? Ang goal ng farming, ibungkalin mo yung lupa sa diretsyong line para makapagtanim kayo. Pero, dalawa kayong mag-mismatch, magkaibang gustong gawin sa buhay. And sa agriculture, meron kayong dalawang yoke. Merong yoke siya dito at meron akong yoke na fix na magkadikit. Tingnan mo to. Ang goal mo is yung itil nyo yung land. Example, pero tingnan mo, magkaiba yung gusto namin gawin na direction. Dane, ikaw. Na si Dane, whatever way, doon niya gustong pumunta ako, dito ko gusto. Pero ito yung goal. O Dane, kunwari, lumakad tayo. O diba? So si Dane, hihila siya doon. Hindi, dito tayo. Tapos hindi. Sabihin niya doon, hindi, dito. So gusto ko makita nyo yung sabi ko, oo nga, no? So kung makikita mo yung goal mo sa buhay, walang nangyayari. Kasi nga, meron na kagaya ng marriage. Nung nagpakasal ka, kagaya nung yoke, naka-fix na to sa inyong dalawa nung nilagay siya. Na kaya ano mang gawin mo, magkadikit na kayo sa buhay. Ang problema, iba yung gusto ng gawin ng kapartner mo, iba yung gusto mo, ito yung dapat nyong gawin, nasasayang yung time, nasasayang yung resources, nasasayang yung mga na dapat ang dami mong naka-accomplish, walang na-accomplish. Di ba? And let me just go over dun sa verse. Sabi niya, tingnan mo, anong sabi nga dito sa verse, di ba? What fellowship had righteousness with unrighteousness? Di ba? Minsan kapag pinupunta ko si Daniel dahil sa nagbabasketball siya sa public, alam mo yun, yung mga bata na nandun, parang wala silang, hindi sila pwedeng magsalita ng walang bad words. Diba? Parang ang hirap nung ganun. Dahil yun yung nakasanayan nila. Light with darkness. Anong fellowship ng light with darkness? Imagine mo to, asawa mo na. Yung napang-asawa mo mahilig sa party, mahilig sa nightlife. Asawa mo na siya, gabi na, nasa party siya, nasa inuman siya, ikaw nasa bahay. Asawa mo na siya. Hindi mo na siya pwedeng hiwalayan. Christ with Belial. Belial, which basically is Satan. He that believeth and he that is an infidel, unbeliever. Kagaya nga nun, nung, imagine mo to, inahalin tulad dito yung infidel, yung unfaithful, yung act of being unfaithful to a spouse. Imagine mo, asawa mo na siya, ganun ang asawa mo, nakikipag-date siya sa iba, nakikipag-party siya sa iba, nakikipag-spend time siya sa iba, dahil yun siya, infidel siya. Nung napangasawa mo siya, yun siya. Ang problema, kung asawa mo na siya, hindi mo na siya pwedeng i-give up. Di ba? Temple with idols, temple of the living God. Clean with unclean things. Save and not save. Kaya kumbaga, ang laking tulong sa'yo kung
nung nagpakasal ka, nung nagdesisyon ka mag-asawa, save na yung asawa mo. It saves you a lot of heartaches and burden and troubles. And think about it. Ikaw actually nagde-decision dun. Ikaw ang gagawa ng desisyon na yun eh. And imaginein mo, minsan naiisip ko kung bakit maraming napupunta ron. Siguro before, walang mga ganitong preaching. Siguro before, ang mga parents hindi ganun ka-concern sa ganito. At least tayo ngayon, yung mga anak natin, yung mga young people, and even itong mga generation na darating, we can already tell them ahead, eto, meron kang better choice. Na kumbaga, you can prepare for your future marriage. So yun, that is why, while you are young and still unmarried, I urge you to take a special note of what God said in finding a wife. So ngayon, kagaya sa Bible, meron tayong mga kwento na pwede nating kuning guide. First, you can ask God to guide you pag naghahanap ka na ng mapapangasawa mo. Basahin natin sa Genesis 24 verse 40. And then i-ready nyo rin dun sa verse 50 and 51. So first Genesis 24 verse 40 and then magja-jump tayo sa 50 and 51. So sa verse 40 sabi rito, "And he said unto me, The Lord before whom I walk will send his angel with thee and prosper thy way. And thou shalt take a wife for my son of my kindred and of my father's house." Ito yung kwento na kung saan si Abraham, inutusan niya yung servant niya na maghanap ng mapapangasawa ni Isaac, si Rebecca. At inutusan niya pumunta sa kapatid niya, kina Laban. At alam natin yung istorya na nag-ginied ni God. Nandun yung blessing ni God. Actually, sa verse 50 and 54, basahin ko na rin para maituloy natin. Sabi niya sa verse 50 and 51, "Then Laban and Bethuel answered and said, This thing proceedeth from the Lord. We cannot speak unto thee bad or good. Behold, Rebekah is before thee, take her and go, and let her be thy master's son's wife, as the Lord had spoken." Na basically, yung servant, pinadala siya ni Abraham, di ba? Sabi ni Abraham na kumbaga, beforehand, nandun yung, humingi sila ng guidance na yung angel of the Lord will come before thee. Nandun yung, humingi siya ng guidance kay God. And I know, symbolically na, pinapunta niya yung servant niya sa brethren niya, and I would symbolize this sa atin ngayon na kung maghanap ka ng mapapangasawa sa anak mo, it's a brethren, it's a brother, it's a saved person. And tingnan nyo to. Yung servant, nakita niya, di ba, nung nakita niya si Rebecca. And nakita niya, yun yung anak ni Laban, na kapatid ni Abraham. And then, dun sa verse 50, makikita mo, na-confirm, na mismo nanggaling nanggaling kay Laban at saka kay Bethuel. I mean, si Laban pala yung si Bethuel, yung nasabi niya, "This thing proceeded from the Lord, we cannot speak about it good or bad." Ito, galing sa Panginoon to. Ibig sabihin, nandun yung blessing ni God. Ibig sabihin, humingi ka ng guidance para sa mapapangasawa ng anak mo, ginaid ka ni God, at eto, mismong yung parents nung mapapangasawa ng anak mo, wala kaming masasabi diyang masama o mabuti. Itong mga bagay na to, nanggaling sa Panginoon. Na makikita mo guided. Nakikita mo nandun yung blessing ni God. Which basically, pag mag-asawa ka na, you can ask God to lead you to a saved young man or young woman. Di ba? So, ask and look for a saved young man or young woman who loves God, who goes to church, who loves to go soul winning,
Ako sa pamilya ko, na-determine ko na to. Sa akin lang po to, sa pamilya ko. Sabi ko sa asawa ko, sa mga anak ko, ano pa bang gagawin natin dito sa mundo? We've found a good church. We have a good church na nagsosoul winning. We have the correct gospel. Diba? Sabi nga niya, kung works ang hinahanap mo, ang best work is mag-soul winning. Kasi meron siyang eternal value. Na yung treasure na, yung reward mo, tsaka yung treasure sa heaven. Diba? Na, ako, ito yung na-determine ko sa family ko. Sabi ko sa mga, sa mga anak ko, hindi ko alam unless na meron kang ibang nakikitang pagtutuanan mo sa buhay mo, which is could be yung kagaya ng mga iba nasa mundo. I would say a most common Filipino would their dream is to go abroad. Their dream is to get this. Their dream is to get this. Ako, na-determine ko na, we have a good church. As for me and my family, tayo, mga anak ko, tayo na asawa ko, we will be in church until the day na mamamatay ako. We will be in church. We will love the Lord. We will go soul winning until the day na last breath ko. Think about it. Kung yung napangasawa mo, ayaw niya ng church, hindi niya gusto yung nag-church, hindi niya gustong nagso-soul winning, good night. Ikaw pupunta sa church mag-isa? Meron kayong anak, hati niyo yung mga anak niyo? Na, kaya nga, bago ka nag-asawa, bago ka pumili, bago ka nag-decide na mag-aasawa ka, magpapakasal ka, yung mapapangasawa mo, dapat, bago ka nagpakasal, bago ka nag-say, I do. Sure ako, ito rin ang gustong gawin ng mapapangasawa ko in the future. Kasi kung hindi pala yun ang direction din ng buhay ng mapapangasawa mo, at napangasawa mo na, at asawa mo na siya, wala nang bawian. So every time na, church today, mag-aaway kayo. Next week, church today, mag-aaway kayo. Di ba? So next po. Ngayon, gusto kong sabi dito, so kung eventually, in most cases, mag-aasawa ka, young men, young women, and young people, what will you look for a husband or for a wife? So, para madali lang to, yung what would you look for a wife? Yung context kasi na babasahin natin is yung sa Genesis 24 pa rin. Basahin po natin sa Genesis 24 verse 16. Pero i-correlate nyo na lang kung babae, kung young women, sa lalaki naman. Pero yung context kasi natin is yung kay Isaac at saka kay Rebecca pa rin. So, Genesis 24 verse 16. Basahin po natin, sabi niya, "And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her. And she went down to the well and filled her pitcher and came up." So, gusto kong tingnan nyo rito, young men, ito yung mga titingnan nyo sa mapapangasawa nyo. Sabi rito, first, very fair to look upon. Tingnan nyo hindi lang fair. Very fair. Ibig sabihin, attracted ka. Gusto mo siya. Hindi attracted si mami at daddy mo. Ito maganda sa'yo. Hindi yung ito maganda sa'yo na. Okay, maganda na rin sa. Hindi, ikaw sa sarili mo, nakita mo siya, attracted ka, at ito yung babaeng qualified na based dun sa leading na pinag-pray mo. Bakit kailangan attracted ka? Kasi after ng kasal nyo, for the rest of your life, kasama mo na siya. So imagine mo kung hindi ka attracted. Kapag merong dumaan na mas attractive dun sa standard mo, mapapatingin ka dun sa iba kasi yung pala yung standard ng attraction mo na nagagandahan ka. Kaya napaka-importante
Yung, yung pipiliin mo, very fair na ikaw, sa standard mo, attracted ka sa kanya. Para maiwasan yung matrack ka pa sa iba kasi ito yun eh. Ito yung pinili mo, ito yung gusto ko, dito ako nagagandahan. Di ba? Kaya makikita mo yung iba, parang nag-struggle sila, ba't yung asawa ko tumitingin sa iba? Kasi hindi naman pala ito yung dito, hindi naman siya dito nagagandahan, pero napangasawa na niya, wala na siya. Hindi na siya pwedeng bumawi, umurong, di ba? So yan, number 1, very fair to look upon. Number 2, sabi dito, a virgin neither had any man known her. So, a virgin. So, alam na natin to. Alam na natin tong kung anong ibig sabihin nito. Pero young man, gusto kong pakinggan nyo ako dito. Dito mo makikita na kailangan mong, so, na-determine mo na, ito yung liligawan ko, pinag-pray ko, ito yon, ito yung pakakasalan ko. Siya yung pakakasal, which eventually girlfriend mo siya. Ito yung gusto ko makita nyo dito. Sabi dito, a virgin. Nung na-determine mo na siya at nagkaroon ka na ng relationship ka, doon papasok yung you would spend time with her. At nung nag-spend ka na ng time sa kanya, nakakausap mo siya, nakakahalubilo mo na siya, I'm telling you, makakatulong yun. Hindi to absolute, pero as you spend time dun sa pinili mo na nakita mo na ito, nag-spend ka ng time, malalaman mo, magkaka-idea ka. Kaya dun papasok yung mapapangasawa mo, kikilalanin mo. Hindi yung biglaan lang. Pangalawa, sabi niya, based to sa experience, sa mga natutunan namin to, sa mga not so young. So dito papasok yung sinasabi ng Bible kung umiinom ba siya ng alak. Occasional lang kapag may family gathering. Gusto ko lang makita nyo yung danger nito. Alam nyo, sa Bible, napakalinaw, hindi ka iinom. Dahil kapag uminom ka, yung soberness mo nawawala. Eto, lalo na kung hindi ka umiinom at napainom ka, sabihin ko sa'yo, konting alak lang, lasing ka kaagad. Eto ang tanong, saan ka ba usually umiinom ng alak? Sa party? Sa occasion? Na napaka-dangerous sa isang young man or young woman na hindi niya dinetermine sa sarili niya, hindi ako iinom, hindi ako pupunta sa mga party na mayroong inuman. Kasi alam niyo, napaka-dangerous doon. Ang daming kwento ni Pastor na pumunta lang sa party and then nalasing sila. All of a sudden, meron nang nangyari sa kanila na hindi na nila ma-reverse. Meron ako narinig na kwento na engaged na sila, magpapakasal na sila, tapos parang anong tawag dun sa party bago kayo kasal? Ha? Parang ganon, yung party. Tapos yung asawang lalaki nakipag-party dun sa mga kaibigan nila at nalasing sila. At may nangyaring hindi inaasahan. Nalaman nung mapapangasawa niya na pakakasalan niya in a few days. Hindi na tuloy yung kasal. Pero kung at first na-determine mo na itong mapapangasawa mo, meron siyang decision sa buhay niya, hindi ako iinom ng alak at hindi ko ilalagay yung sarili ko sa sitwasyon na makukulong ako at iinom ako ng alak. Less than hindi absolute, but I'm telling you, most likely, ito yung mga nasa kategory na to, na pinag-uusapan natin. So, I'm talking about yung, di ba, yung neither had any known, yung ibang ano. Sumunod, they dress modestly. It's another thing na makikita mo dito sa atin, di ba? Yung mga babae, nagde-dress sila
ng modestly. So kung itong mapapangasawa mo, hindi siya nagdedress ng modestly, it's another hint na makikita mo, malamang hindi siya qualified dito sa category na to. Next, number 4, yung mapapangasawa mo, he keeps company of his family at saka yung spiritual family. Ano ibig ko sabihin? Na as you spend time dito sa na-determine mo, ito na yung mapapangasawa mo, nakikita mo, nag-spend siya ng time sa family niya at sa church family. Hindi yung basta sino-sino na lang mga barkada nila dyan, they would spend time, nagpa-party, they would spend overnight. Diba? Na mas secure, I would say, ang isang young man or young woman, especially mga babae, kung kasama nila yung family nila. Compare dun sa kasama nila, random people, and they met someone sa isang party lang. Ang daming story na makikita mo na tayo kasi, yung mga young people natin dito, hindi sila masyadong, I mean, you're blessed na lumaki kayo ng nasa magandang composition ng pamilya. But I'm telling you, sa amin na not so young, nakita namin to. And we're telling you na para hindi na ninyo makita to at magawa. Sabi nga sa Psalms 1 verse 1, Psalms 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. Na makikita mo yung verse na to, tinutukoy dito yung paano tayo mabuhay sa harap ni God. Pero next doon sa relationship natin kay God, makikita mo, doon sa buhay na pag nag-asawa ka na, napaka-importante to, na makikita mo, kung yung mapapangasawa mo, yung companion niya, kung saan siya nakikihalubilo, kung saan siya nag-spend ng much of their time, it would tell you somehow kung ito ba yung, kung nasa doon sa mga kategorya na pwede mong sabihin, ito ba yung ito yung ideal na gusto ko mapangasawa o hindi. Na for those young people na pwede itong maging tulong para hindi to absolute, pero in most cases it can help you. So yun. So sumunod dun sa context ng paghahanap ng asawa. So tapos na tayo dun sa, so lastly, sa context ng sa paghahanap ng mapapangasawa, meron dito binanggit na she went down to the well and filled her pitcher. Na si Rebecca, makikita mo, gusto ko makita niyo yung hardworking siya. In the old times, yung paghihigip ng tubig, ito yung major household chores. Kasi hindi kagaya ngayon sa atin, di ba? Meron tayong nawasa. Meron tayong water system. Na imagine niyo kapag nagsabi yung kapag nawala yung tubig natin, 'di ba? Parang ang laking burden sa atin. Na in the old times, dahil walang nawasa, yung paghihigip ng tubig, ito yung isa sa mga major chores ng pamilya. And tingnan niyo to. Sabi sa Genesis 24, basahin natin sa Genesis 24 verse 19 to 20. Meron lang akong gustong pakita dito. Genesis 24 verse 19 to 20. And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels, also until they have done drinking. And she hasted and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels. For all his camels. Dun sa earlier verse nito, makikita mo 10 yung camels na dala-dala nung servant ni Abraham. Chinek ko sa Google kung ano yung average na iniinom ng isang camel. Sabi dito, an average of 30 gallons. So, i-compute mo yun kung 10 camel, 30 gallons. I think yung 30 gallons, parang yung sa atin na yun, parang 45 gallons yung ano na yun, di ba?
So, 300 gallons approximately. And ginagamit mo pitcher. Babae ka, binubuhat mo. Pupunta ka sa well, dadalhin mo dun sa camels. And gusto ko makita nyo yung hard work. And ito yung basic na house chores na ginagawa nun. Anong application nito ngayon? Na, again, young man, kung mag-aasawa kayo, yung mapapangasawa nyo, habang kinikilala mo siya, that's the time you have to know, marunong ba siya sa mga basic house chores sa bahay. Na tayo, di ba, tinuturo natin na yung asawang lalaki, ito yung magpo-provide sa family, yung asawang babae, siya yung maglilid sa bahay. Ibig sabihin, siya mag-aalaga sa mga anak. Siya yung in charge sa bahay. And ano ba yung basic sa bahay? Magluluto, maglalaba, maglilinis, magtuturo ng mga anak. Whether nasa regular school or homeschool, kumbaga, tuturuan mo yan, mag-spend ka ng time. Diba? So, imaginein mo kung nung nakikihalubilo ka, nung kinikilala mo yung mapapangasawa mo, imagine mo, nakita mo. Sinabi niya, I don't see myself na magkakaroon ng anak. Ayoko mag-alaga ng anak or burden yan. Parang, clue na yun sa'yo. Diba? Or, hindi niya alam yung basic house chores. Actually, in most cases, makikita mo, lahat naman yan, malalaman mo yung, matututunan mo yan. Pero, pag nakita mo pa lang sa una pa lang, parang, ito yung babae na makikita mong, hindi siya inclined na magstay sa bahay. Alam niyo, meron tayong ganun eh. Ito yung salitang parang, ito yung mapapangasawa na, hindi pwede sa bahay, parang ganon. Bakit mo pakakasalan? Unless tinatanggap mo sa sarili mo, ikaw na yung provider, ikaw pa yung gagawa ng house chores. Di ba? Kaya kumbaga, una pa lang, i-figure out mo na. Bago ka mapunta ron na wala nang bawian. So, patapos na po tayo. So, bakit ko sinishare to sa inyo? Kasi kung beforehand hindi mo dinesisyonan to, pinagplanuhan at inisip ito bago nangyari, most cases doon nagkakaroon ng divorce and adultery. Pero hindi ko sinasabing absolute, pero in most cases, kung bago ka nag-asawa na figure out mo to, I would say mas malaki yung chances, mas less ang chance ng divorce and adultery. Which is, yun yung problem sa pag-aasawa. And basahin lang natin para makuha niyo yung context. Sa Luke 16 verse 18. Whosoever putteth away his wife and married another committed adultery, and whosoever married her that is put away from her husband committed adultery. Diba? So, kung beforehand, pumunta ka na dun sa, hindi siya absolute, pero at least safe side, less ang divorce. Diba? Pangalawa, yung adultery. Tingnan natin sa Matthew 19 verse 9. Matthew 19 verse 9. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, shall marry another and committed adultery, and whoso married her, which is put away, doth commit adultery. Na alam natin yung divorce, ito yung kapag nag-separate ka, asawa mo na siya, divorce,
resulta nung nakipaghiwalay ka, married ka na, humiwalay ka sa asawa mo at nag-asawa ka ng iba. Yun yung adultery. Na gusto ko makita nyo, ito yung common result ng hindi mo pinaghandaan, hindi mo pinag-pray, yung marriage mo. At ang daming ganito. Huwag na kayong dumagdag. Di ba? Kasi imagine niyo to. Young men, young people, makikita niyo to. Ang dami, malamang may kakilala kayo. Merong isang family, meron kang kakilala na meron siyang mommy and daddy. Nag-divorce sila. Yung daddy, nag-asawa siya ng another. At nagkaroon sila ng anak. Nagkaroon siya ng another family. Yung mommy nagkaroon ng another na asawa. Adultery. Divorce and adultery. Para makita nyo yung picture ng divorce and adultery. So, yung mommy and dad, yung daddy meron na siyang separate family. Yung mommy meron na siyang separate family. Nag-iisa kang anak. Kawawa yung anak. At ang daming ganyan. Na feeling nung anak, mahal ba ako? Di ba? Kaya, whether divorce or adultery, makikita mo, the result, yung children yung nagsasuffer. So, you brought out children, most likely, eto yun eh, dahil yung bata feeling niya, walang nagmamahal sa akin, eventually, ito eh, sasabihin ng batang yon, ito, hindi ko sinasabing absolute, but in most cases, the children most likely would hate God and become reprobate. Tanong yung mga reprobate, tingnan mo. Check mo yung background ng family niya. Most likely, may problema sa family. Imagine, yung batang yun, walang kinalaman. It's the decision of mommy and daddy, kaya siya lumabas. Pero, kung titingnan mo, ang root cause, way before kung bago sila nag-asawa, bago sila naghanap ng humingi sila ng guidance at tumingin sila sa Word of God, less na magkakaroon ng ganong resulta. Eventually, makikita mo minsan, ito yung mga nagiging kriminal. Ito yung mga nagiging liability ng community, ng mundo. At eventually, mag-aasawa rin to. Yung anak, na feeling niya, inabandon siya, hindi siya mahal, lumaki. Na galit siya sa mundo. Galit siya kay God. Mag-aasawa ngayon to. Na ganun din. So, makaka-relate to sa ganung klaseng mga young men din. At mag-start sila ng sarili nilang family. At gusto ko nakikita nyo yung cycle kung bakit automatically dumadami, which is, kung titingnan mo, nag-start lang yan, kung una pa lang, nung single ka, nung may chance ka pa na maghanap at mag-pray at humingi kay God, Lord, ilid mo ko dun sa tamang mapapangasawa ko. Hindi na aabot dun. Na gusto kong ma-realize nyo, next to God is your marriage. Hindi siya ganun sa young men, sa mga young people, ngayon sa mga anak. Siguro yung mga anak natin na walang bearing sa kanila itong tinuturo ko. Pero ito sa mga medyo binata na at dalaga na, alam nyo, parang ganun siya kabigat in the future. It will affect a lot of people. Okay? So yun. So, let's pray po. Panginoong Diyos, salamat po Panginoon sa iyong salita, sa tinuro mo sa amin sa umaga na ito. And I pray, O God, na Panginoon, ito ay it will help us to
how we're gonna teach our young children. And I pray, O God, na yung young men and women in the church, O God, will learn from your word para po maiwasan nila yung mga problema in the future. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen.